Oh, do not let the word depart, and close thine eyes against the light. Poor sinner, harden not thy heart. Be saved, oh, tonight. Oh, why not tonight? Why not tonight? Oh, why not tonight? Why not tonight? Wilt thou be saved? Be saved. Then why not tonight? Tomorrow's sun may never rise to bless thy long deluded sight. This is the time, oh, then be wise. Be saved, oh, tonight. Oh, why not tonight? Why not tonight? Oh, why not tonight? Why not tonight? Wilt thou be saved? Be saved. Then why not tonight? Our God in pity lingers still, and wilt thou thus his love requite? Renounce at once thy stubborn will. Be saved, oh, tonight. Oh, why not tonight? Why not tonight? Oh, why not tonight? Why not tonight? Wilt thou be saved? Then why not tonight? The world has nothing left to give. It has no new, no pure delight. Oh, try the life which Christians live. Be saved, oh, tonight. Oh, why not tonight? Why not tonight? Oh, why not tonight? Why not tonight? Wilt thou be saved? Then why not tonight? Our blessed Lord refuses none who would to him their souls unite. Believe, obey, the work is done. Be saved, oh, tonight. Oh, why not tonight? Why not tonight? Oh, why not tonight? Why not tonight? Wilt thou be saved? Wilt thou be saved? Then why not tonight? When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my love thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, no trial should come, let this blessed assurance control, that Christ hath regarded my helpless estate,
with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of His glorious dawn. My sin, nothing void, but the whole is nailed to His cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. And Lord, haste the day when the face shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall be said. It is so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi sa ating mga kapatid at sa ating mga kaibigan na nanonood po, nakikinig sa ating Facebook Live. Sa ating po mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan na igsuon. Sa ating po mga kakabsat, na imbag arabi, kada kayo amin kakabsat. Diyan po sa ating mga katugangan, diyan sa may Bicol Region, Diyos Marahay na Banggi, sa Bugabus. Dito po sa mga kaibigan natin at mga kapatid dyan sa may Pangasinan, Masanto siya Labi, at sa kayo namin. At diyan po sa may maliit na isla ng Carabao Island na wala namang Carabao. Wala pang minakitang kalabaw dyan po sa matagal na namin pupunta dyan. Carabao Island. O kung minsan tinatawag na Hambil. O official name po San Jose Romblon. Mayad nga gabi sa tanan. At siyempre po galing sa Pampanga, sa mga Kapampangan. Yung pong mga Kapampangan, di lang po sa Pampanga yan. Marami pong mga Kapampangan sa ibang mga lalawigan na malapit sa Pampanga na po. May pabengke ko nga. So ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito, actually pinag-aaralan po natin to nung ilang taon na nakakaraan. Pero parang may gusto pa tayong paliwanag para makatulong po sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Totoo po sinasabi ng Biblia na kung ang Biblia po ay nagsasalita, doon lamang tayo maaaring magsalita. We speak where the Bible speak. At kung ang Biblia naman po ay hindi tahimik, kailangan tayo maging tahimik din. We are silent when the Bible is silent. Totoo po yun. Pero minsan,
sa mga pag-aaral po natin, yung may ibang mga kapatid, gusto nila word for word na verse para mapatunayan natin ang mga bagay nating pinaniniwalaan. Well, imposible yun. Tatlo pong paraan ng malalaman natin na meron tayong otoridad galing sa Diyos. Tatlong paraan po yan. Meron tayong pangungusap o direct statement or command o utos. Madali po yan kasi sinasabi lang kung anong ating gagawin. O kaya kung meron tayong uliran o example o pananglitan o kaspagarigan sa mga Ilocano. Kung meron tayong makikita ng halimbawa na kinasiyan ng mga apostol. In other words, ito po isang halimbawa na approved sa mga apostol, hindi ito kasalanan. O kaya, yung tinatawag nating necessary inference. Yung unang dalawa, mababasa po natin word for word. Pero yung katlo, yung necessary inference, hindi natin mababasa word for word. Kasi ang ibig sabihin po ng necessary inference, ito po isang konklusyon na papasok sa iyong kaisipan na hindi mo maiwasan kapag ka binabasa mo ang isang talata. Para magkaroon po tayo ng maliwanag na idea sa sinasabi natin. Ulitin po natin ito mamaya, pero ilagay na po natin sa unahan. Ano po? Nung mga ano po si Philip the Evangelist sa isang eunuch or bating or eunucho. Ang mababasa natin sa English, beginning at the scripture, he preached Christ to him. Ganyan. Ipinangalan niya si Kristo sa kanya. Pero pagdating po sa susunod na talata, dito sa verse 36, sa kailang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig. At sinabi ng eunucho, "Tignan mo, ganito ang tubig. Ano nakakahadlang upang ako'y mabautismohan?" In other words, wala namang tayong mababasa na tinuro ni Felipe tungkol sa bautismo. Wala tayong mababasa. Pero nung sabihin nung bating o ng eunucho, naritong tubig, ano nakakahadlang upang ako'y mabautismohan? Ano ba mapasok sa ating kaisipan? What is the necessary inference? Ang necessary inference, tinuro, nung ituro ni Felipe magandang balita ni Jesus, kasama na doon yung bautismo. Bakit? If not, paano nalaman ng bating ang bautismo? Yun ang tinatawag ng necessary inference. Wala tayong mababasang word for word na tinuro ni Felipe sa eunucho yung bautismo. Wala tayong mababasa. Pero yan ay tinuturo ng Biblia. Dahil posibleng malaman ng eunucho ang bautismo kung hindi tinuro sa kanya ni Felipe. So in other words, nang ituro ni Felipe ang magandang balita ni Jesus, kasama na roon ang bautismo. Wala tayong mababasang word for word. So hindi lahat ng pagkakataon, mayroong word for word, mga kapatid. Kung gano'n ang ating kaisipan, magkakaroon kayo na suliranin sa maraming bagay. Na ginagawa natin yan, is authorized, pero wala naman tayong mababasang word for word. Yung pong point natin dito, ano po, para lalo tayong maging matibay sa ating pag-aaral. So, ang scriptural authority, kung paano natin malaman na meron tayong otoridad galing sa Biblia, doesn't always require a word-for-word written authority. Hindi palaging meron tayong mababasang word-for-word. Hindi palagi. Kasi kung word-for-word, hindi kayo naniniwala sa necessary inference. Ang necessary inference, walang word-for-word doon. Ang pumapasok sa ating kaisipan ay isang conclusion na hindi mo maiwasan pag binasa mo yung talata. So, walang word-for-word doon. Kaya nga po, kung tayo po ay nagpupumilit na sabihin, ay wala ka na mababasa word for word, magkakaroon tayo ng problema. Bakit? Wala rin tayong mababasang church building sa Bagong Tipan. Wala tayong mababasang tracts na pinamimigay sa Bagong Tipan. Wala naman tayong mababasang lectureships sa Bagong Tipan. Wala tayong mababasang gospel meetings. Wala tayong mababasang song leader. Wala tayong mababasang microphone, PowerPoint, o songbooks, chairs, pulpit.
air conditioner, o kaya electric fans, wala. Pero ginagawa natin because we have the authority. Pero hindi ito word for word authority. Dahil kung palagi kayong humihingi ng word for word authority, yung mga bilanggit natin, hindi pwedeng gawin. Kasi wala namang word for word na mababasa natin sa mga bagay na binasa lang natin. Ngayon, para maging maliwanag po sa atin, kailangan nating kilalanin, at ito naman po yung tinuturo ng Biblia, dalawang klaseng authority. Yung po tinatawag Mr. Race Chai, makinig ka muna bago ka mag-comment na po. Ito yung pag-aaral. Parang yalatadong hindi naman kayo nakikinig kasi nagsisimula pa lang tayo, nagre-react na kayo. Pakinggan muna yung kabuuan bago kayo mag-comment. Opo, okay? Para maging patas naman po ating pag-aaral. Kung ganyan kayo na hindi pa ako natatapos, nagsasalita na kayo, didelete kayo yung mga comment nyo. Ibig sabihin, hindi kayo nakikinig. Kailangan makinig muna tayo, di ba? So, dalawang klaseng authority. Yung tinatawag na specific authority, ito po yung makikita natin, ito yung requirement ng Diyos. Na kung saan binigyan niya yung mga detalye, for instance, kung paano, kung sino, kailan, o kailan gagawin ang kanyang pinag-uutos. For example, si Noah ay inutusan ng Diyos na gawa ng ark o daong sa Tagalog, di ba? Anong sinabi ng Panginoon? Sa Genesis chapter 6 verse 14, sabi niya, make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. So, yung sabihin, dito makikita natin, sinabi ng Panginoon kay Noah kung anong kahoy ang gagamitin niya. Di ba? Specific yun. That's a detail. In other words, nung sabihin ng Panginoon kay Noah, make an ark of gopher wood, mayroong necessary inference doon, di ba? Ano yung necessary inference? Although hindi sinusabing word for word, ang necessary inference doon, dahil it is specified, hindi siya pwedeng gumamit ng ibang klaseng kahoy. So, na mayroong necessary inference doon, wala kang mababasang word for word na bawal gumamit ng ibang kahoy. Wala tayong mababasang gano'n. Pero dahil specify ng Panginoon, ang wood ay gopher, by necessary inference, lahat ng ibang uri ng kahoy, hindi mo na pwedeng gawin. Tuloy po natin. Dito po sa sinabi rin ng Panginoon yung design ng ark. Detailed design, sabi rito. So Genesis chapter 6 verse 5. And this is how, so sinabi ng Panginoon yung how. This is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits or 450 feet. Dahil ang 1 cubit is equal to 1.5 feet. And its width, 50 cubits or times 1.5, parang 75 feet. And its height, 30 cubits or 45 feet. Yun ang measurement ng ark. You shall make a window for the ark, and you shall finish it to a cubit from above, and set the door of the ark in its side. You shall make it with lower, second, and third decks. So dito, in-specify rin ng Panginoon yung disenyo ng ark, yung kanyang specification, at sinabi niya, merong gagawa ka ng bintana, sabi niya, at sinabi rin kung gaano sa mo gagawin yung bintana, at merong pintuan yung ark sa kanyang side, kanya. So, sinabi ng Diyos, ang design ng ark. So, by necessary inference, hindi na pwedeng gumawa ng ibang design si Noah. Kasi in-specify ng Panginoon yung design. So, paano ginawa ni Noah? Paano ginawa ni Noah yung ark? How did Noah build the ark? The same way that God told him to do. The same way that God told him to do. Paano sinabi ng Panginoon, paano niya gagawin yan? Ginawa ni Noah. Kaya doon sa Genesis chapter 6 verse 22, thus Noah did, according to all that God commanded him, so he did. Ginawa ni Noah kung paano lahat ng ipinag-utos ng Panginoon sa kanya,
Yan ang kinaginawa. Anong necessary inference ng specific authority? Anong necessary inference kay Noah? Abang inuutos na siya ng Panginoon na dinitalya niya yung kahoy at yung design. Ang nasa kaisipan ni Noah by necessary inference, since Noah built the ark in exactly the same way that God commanded him, then the necessary inference is when God specifies His command, then we have no choice but to obey exactly as He instructed us. Yun ang necessary inference ng specific authority. Meron ba tayong mababasa word for word na hindi dapat, hindi ganito? Wala. Pag in-specify ng Panginoon, at hindi na kailangan word for word bang gagawin ito o gumagawin yan, hindi na kailangan nyo because it is already specified. So pag specific authority, meron tayong necessary inference na kung ano ang detalyeng binigay ng Diyos, iyon ang gagawin mo exactly. Hindi mo siya pwedeng palitan because God specified. Parang kung kayo pupunta sa doktor at sasabihin ng doktor kailangan mo ng antibiotic, at sinabi niya yung brand, hindi ko pwede banggitin dahil bawal po tayo magbanggit ng ano dito. Ibig sabihin, kung anong binanggit niyang brand, yan ang bibilhin mo because it is specified. Kung sinabi niyang brand A, yun bibilhin mo. Hindi na kailangan sabihin ng doktor, o kabibili ng brand B, brand C, brand D. Kailangan yung brand A, bilhin mo. So, ganun din sa Biblia. Pag specific authority and necessary inference, hindi ka man pwedeng palitan yan. Kung paano sinabi ng Diyos yun ang gagawin because it is specified. For instance, doon sa utos ni Pablo na tayo umawi. Ephesians 5:19, Colossians 3:16. Ang naintindihan natin dahil it is specified that we will sing, then hindi tayo pwedeng gumamit ng instrumental music. Pero meron ba tayong mababasa word for word, bawal gumamit ng instrumental music? Wala. It is specified. It is necessary inferred na nung ni-specify ni Pablo na tayo umawit, automatic, lahat ng ibang uri ng music are excluded. So, wala ng instrumental music doon. Hindi na kailangan sabihin ni Pablo, huwag kayo gagamit ng instrumental music. Hindi na kailangan. Bakit? It is necessarily inferred nung i-specify niya tayo umawit. Hindi ba? Meron ba tayong word for word na mababasa? Huwag tayong gumamit instrumental music? Wala. Pero hindi tayo gumagamit. Bakit? In-specify ni Pablo na aawit tayo. Period. Ganun din po pagka tayo po ay nag-assemble for the Lord's Supper. When do we assemble for the Lord's Supper? Meron ba tayong mababasang bawal Lunes, bawal ang Martes, Merkules? Wala. Because in-specified tayo, in-specified sa atin, sa pamamagitan ng isang example approved by Apostle Paul, na sa first day of the week, yun ang araw na kung saan nagkakatipon ng mga alagad to observe, to break bread. Basahin natin. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread. Anong binanggit ng first day of the week? It is specified. Sinabi sa atin, when the disciples came together to break bread. Yung salitang when is an adverb of time. So sinasabi sa atin kung kailan. Kung magpalitan man natin, baliktarin natin, gawin natin interrogative o isang tanong. Ganito, when did the disciples come together to break bread? Ang sagot, on the first day of the week. So, dahil in-specify first day of the week, hindi na kailangan sabihin ng banalaksulatan, bawal ang Lunes, Martes, Merkules, Webes. Meron necessary inference doon. Hindi na natin kailangan word for word verse na nagsasabi sa atin, bawal ang Lunes, Martes, Merkules, Webes, Biyernes, Sabado. Hindi na kailangan nyo. Because there is the specific authority. So pag makikita natin ang specific authority, there is the necessary inference that when God specifies, then we have no choice but to obey exactly as God detailed. Hindi ba? Pagdating na sa generic authority, ganun din. Ang pagkakaiba ng dalawa, yung specific, it excludes
the other things on the same class of the command. Kaya sa generic authority, sinasabi sa atin ng Diyos ang ating gagawin, but He did not give any details on how, where, when, or who. Hindi sinabi sa atin paano natin gagawin, saan natin gagawin, kailan natin gagawin, o sinong gagawa. Sinabi na ng Diyos ang isang bagay na gagawin natin. Kaya nga generic yan eh. Hindi sinabi ng Panginoon yung details kung paano natin gagawin. Ngayon, halimbawa, no Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. Anong utos doon? There is the command to assemble. May utos doon na tayo magkatipon. Yung bang utos ng Diyos doon, sinasabi sa atin kung saan tayo magkakatipon? Hindi. So, ang tanong, saan tayo magkakatipon? Hindi sinabi ng Diyos, di ba? Ngayon din sa Lord's Supper, makikita natin sa Lord's Supper, mayroong utos na tayo mag-observe ng Lord's Supper. Ang tanong, saan? Alam natin kung kailan. First day of the week. Pero saan? Paano? Dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 20, therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's Supper. So in other words, in observing the Lord's Supper on the first day of the week, the brethren in a local church will observe it together in one place. So, may sabihin, ang utos ng ni Pablo, inspired by the Holy Spirit, kapag ka nagkakatipon sa isang lugar, sa araw ng linggo, ang mga kapatid, doon nila in-observe ang Lord's Supper. Tanong, did Paul tell where the brethren are to assemble? Sinabi ni Pablo kung saan sila magkakatipon? Hindi. Sinabi lang, kung mag-observe kayo ng Lord's Supper, you have to be together in one place. So in other words, hindi pwedeng ang mga kapatid ay separado sila mag-observe sa kanilang bahay. Hindi, kailangan sila magkatipon. Huwag mo punta tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Di sa Mark 16 verse 15. Ito ang utos ng Panginoon. And it said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who doesn't believe will be condemned. Tanong, did Christ specify how the apostles will go? Sinabi ba ng Panginoon, ito lang ang paraan na kayo aayaw kanya? How did the apostles go? Paano umayo mga apostol? Did Christ tell them how they are going to preach? Hindi rin. Sinabi ng Panginoon, ganito parang kayo magkangaral. Wala sinabi ang Panginoon. Sinabi lang niya, umayo kayo, ipangaral ng Ebanghelyo. Yan sinabi niya. Tinuruan din po tayong kailangan tayong manalangin sa 1 Thessalonians. Pray without ceasing. Manalangin kayo walang patid. Did God specify the posture when praying? Ni-specify ng Panginoon, kailangan nakaluhod ka, gano'n? Hindi rin. Sinabi lang niya, manalangin tayo. Yung pag-aawit. Sinabi ba ni Pablo kung paano tayo aawit? Sinabi niya, aawit ka. Oo, totoo yun. How will we sing? Sinabi ba ni Pablo? Did Paul specify how we should sing? Hindi rin. So makikita natin ang necessary inference of generic authority. When God gave a specific authority, since He did not give details on how to accomplish the command, then it follows that God gives us the choice on how to accomplish the command. So kung hindi sinabi ng Panginoon ang mga detalye kung paano tayo susunod sa isang ipinag-uutos niya, ang necessary inference ay binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na piliin natin ang pinakamagaling na paraan. Yun ang tinatawag na expedient. Kaya nga po, expedient is authorized. It is authorized by generic authority. Walang word for word yan, mga kapatid. Kaya kailangan naintindihan nyo sinasabi ninyo. Sanang word for word. Hindi palaging merong word for word, mga kapatid. Kung yung sa ibang paraan meron. Pero sa ibang paraan,
hindi natin magagawa yan palagi. Kaya nga may necessary inference. Ang necessary inference is not a word for word. Kapag ito ay isang konklusyon na naiisip natin na hindi natin maiwasan pag binabasa natin talata. So, walang word for word doon. So, ibig sabihin ng expedient, ito ay tulong para gawin natin ang isang bagay na ipinag-uutos ng Diyos sa atin na hindi nagbigay ng detalye sa atin kung paano natin gagawin. Yan ang generic authority. So, yun ang expedient. Kung titignan yung expedient sa dictionary, it's an aid, ganyan. Pero yung biblical expedient is more than an aid. Tulad ng ating ipapaliwanag. It is the best way we could accomplish a generic authority. Yung nakita natin. Kaya nga expedient. Or expedients are authorized by necessary inference. That God, when God doesn't specify His command, then we are given the choice on how to do it. Pag hindi nagutos ang Diyos, na hindi tayo binibigyan ng details kung paano natin gagawin, yung utos na yon, ay binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na piliin natin kung ano ang paraan na gagawin natin yon. So, walang word for word doon, di ba? Kaya nga pag tinanong natin, saan mababasa yung church building? Mapapakamot ka ng ulo. Because there's no word for word for it. Di ba? Bakit kayo naghahanap palagi ng word for word? When in fact, the Bible doesn't require always a word for word. Ang nire-require ng Biblia, there's a direct statement or command, there's a proof of apostolic example or necessary inference. Yung dalawa, pwedeng word for word yung una eh. Yung unang dalawa. Pero yung pangatlo, walang word for word doon. Tignan ninyo. So, expedient. They should be rules. Biblical rules for expedience. They should be lawful. They should be authorized. They are authorized by generic authority. So, hindi pwedeng expedient na wala ka namang generic authority. Minsan may mga kapatid, nag-iisip na expedient yan eh. Wala naman silang utos doon sa ginagawa nila. That is an expedient. That's adding. Nagdagdag ka. Tulad ng argument na sabi nila, instrumental music is just an expedient. Hindi. I-specify na nga kung anong gagawin natin. Aawit eh. So, necessarily, hindi na pwedeng dagdagan ng ibang klase ng music, di ba? Dahil i-specify na yung awit, which is vocal music. So, instrumental music, hindi expedient yan. It is an addition. Na ibang klaseng music na yun. They should edify. Ang mga expedient should edify. In other words, kung ang iniisip natin expedient, di makakatulong, pabayaan mo na yun. Halimbawa, church building. Kinakailangan ba tayo magkaroon ng church building? Not necessarily. Kung wala ka namang pera, ba't ka magpapagawa ng building? Tapos hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. It doesn't edify, di ba? Huwag na natin isipin nyo. May ibang paraan. No, sa lugar tayo magkakatipon. So, if an expedient will not edify, then we should not do it. For instance, if some brethren may not by conscience accept an expedient, then we should not do it. Halimbawa, sa panalangin, pwede tayong lumuhod. Pero kami mga kapatid, hindi sila komportable doon, huwag natin ipilit. It's just an expedient. Pwede natin tanggalin yun. Ito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23, ito sabi ni Pablo, all things are lawful for me, but not all things are helpful. Ang ibig sabihin na all things are lawful for me, hindi naman literally, technically totoo yun. May mga bagay na hindi naman lawful sa atin. Ang ibig sabihin ni Pablo, things that are lawful for me. Ibig sabihin, yung mga bagay na pwede kong gawin. Ganyan. But not all things are helpful. All things are lawful for me, but not all things edify. Let no one seek his own, but each one the other's well-being. So, ibig sabihin, kahit na yun pwedeng pantulong siya sabi natin, pero kung di naman nakakatulong, huwag na natin gawin. Number 3, they should not violate scriptures. Pagka may sinasa, yung expedient yan, pero lumalabag naman sa
ibang bagay ng kasulatan, then it cannot be an expedient. Kasalanan yun pag ginawa natin yun. Balik tayo sa instrumental music. Argument that instrumental music is just an expedient to singing. It's not an expedient. It is an addition. It violates the command to sing. Dinadagdagan natin yung utos na umawit. Dahil pag umawit ka, ang ginagawa ito bibig. That's singing, di ba? Music, ang definition po ng music, gumagamit ka ng isang tinig na magandang pakinggan, na merong bilis at merong nota na sinusunod. Yan ang music. Kaya kung magulo at maingay at hindi maganda pakinggan, usually hindi music yun. That's a noise. So, pwede mong gawin yan through your voice, that's singing, or pwede mong gawin yan through an instrument, that's instrumental music. Pero music yun. Pero ang uri ng music that was specified is to sing. So, hindi expedient yung instrumental music. It violates the command to sing. Di ba? At ang expedient should not be specified. Otherwise, hindi na expedient yun. That's a specific authority. So, hindi pwedeng specific ang expedient. Kaya hindi nga binabanggit yan Hindi na binanggit ang mga expedient sa Biblia. Kaya nga wala tayong mababasa doon sa church building, doon sa song leader, songbooks. Wala tayong mababasa. PowerPoint, wala. Because those are expedient. Ano yung PowerPoint? Ano ang authority for a PowerPoint? Preach. Hindi sinabi sa atin ng Panginoon specific kung paraan, pati mga ngaral. Kung sinabi ng Panginoon, gumamit kayo ng blackboard, di tayo pwede gumamit ng PowerPoint. Yung blackboard doon, hindi na yung expedient. It's already specified. So, dapat hindi po specified. Para mahal pa makatulong sa ating sagutin natin yung mga tanong natin sa taas. Halimbawa, sa Lord's Supper. Ang sabi ni Pablo, therefore, when you come together in one place, it is not with the Lord's Supper. So, in observing the Lord's Supper on the first day of the week, the brethren in the local church will observe it together in one place. Yan ang utos. Ngayon, ang tanong, did Paul specify where the brethren are to assemble? Paul did not specify. Kaya nga generic. So, since God commanded that to observe the Lord's Supper in one place, pwede naman niya sinabi yung lugar kung saan tayo magkakatipon. Therefore, God gave us the choice where to observe the Lord's Supper. Pwede yan sa church building, pwede yan sa bahay na nagkakatipon ng mga kapatid, o pwede yan sa isang rented place, or rented office space, or rented building. Pwede yan. Bakit? Hindi sinabi ni Pablo ng Panginoon saan tayo mag-observe ng Lord's Supper. Ang sinabi lang niya, we have to observe it together in one place. Saan yun? Hindi ni-specify sa atin. So, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. That is a necessary inference. Walang word for word doon, di ba? Pero it's authorized. When we observe the Lord's Supper on the first day of the week in a church building, that's authorized. It's not sinful. If we choose to observe the Lord's Supper together in a house, that's okay. That's authorized. It is not specified, but it is authorized. If you observe the Lord's Supper in a rented place, that's okay. That's authorized. Yung nakita niyo yung ibig sabihin. So ano ba yung church building? Ano ba yung house? Ano ba yung rented? Those are expedient. Dahil sinabi sa atin ng Panginoon, we're to observe the Lord's Supper together in one place. Punta po tayo sa Hebrews chapter 10, verse 25. Ang sabi, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, anong utos dito? It is the command to assemble. Ito yung utos sa tayo magkatipon. Kasi huwag mo pabayaan ang pagkakatipon. So, the opposite, ang utos doon, we have to assemble. Saan? God did not specify. Hindi tinukoy sa atin ng Diyos kung saan. So, saan tayo magkakatipon? O depende yan sa
sa desisyon ng mga kapatid sa isang lokal na kongregasyon. Kung sinabi nilang magpagawa tayo ng church building, meron naman tayong pera, hindi pagawa tayo ng church building. Kaya nga po yung walang authority sa isang local church from its church treasury na tulungan ng ibang local church para magpagawa ng building because it is just an expedient. In other words, kung wala kang pera, huwag kang magpagawa ng church building. O kaya, they could assemble in a house ng isang kapatid. Or they can assemble in a rented place. Or they can assemble under the sampalo tree. Or they can assemble inside their tent. Na hindi sinabi ng Panginoon kung saan tayo magkakatipon. Yun yung expedient doon. Kung naman ang church doon. You choose the best way. Wala kang pera, tapos mag-iisiw at kumuha ng church building, tapos diyan matatapos. Nagkasala ka pa sa Diyos. O hindi mo lang kung saan kahihingi ng pampatapos mo ng church building mo. Wala kang pera, huwag kang magpagawa ng church building. Kung anong kakayahan ng local church, doon ka. Pwede kang magkasundo kayo sa isang bahay, o mag-upa kayo sa isang rented place. That's okay. Parang nung 1960s, nagkaroon ng debate doon sa Herald of Truth na kung saan ito isang nationwide or international radio program ng mga Churches of Christ. So it is an expedient. Well, bakit nagkaroon expedient? Wala kang pera eh. Bakit ka ngayon gumagawa ng proyekto na wala ka palang pera? Tapos humingi ka ng pera sa ibang kongregasyon. That's unscriptural. Ngayon, punta tayo sa utos ng paanong Ebanghelyo. Sabi rito ng Panginoon, sa Mark 16 verse 15, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Ang tanong, pangutana, saludsod, utang, pregunta. Did Christ specify how the apostles will go? Sinabi ba niya, o sige, sumakay ka ng kotse. Dapat sumakay ng aeroplano. Wala naman sinabi ang Panginoon. How did the apostles go? Depende doon sa pinakamagandang paraan ng kailang paglalakbay. Halimbawa, si Apostle Paul, nakita natin, naglalakbay sila sa lupa. Pero, sumakay din sila ng barko. Actually, na-shipwreck pa nga sila. Doon sa malapit sa lugar ng Malta. So, pwede sila sumakay ng barko, pwede silang maglakbay sa lupa. Sa panahon natin ngayon, pwede kang sumakay ng aeroplano, masyadong malayo. Pwede kang sumakay ng barko, pwede kang gumamit ng kotse, bus, tren, etc. Dahil hindi sinabi ng Panginoon kung paano tayo maglalakbay sa ating pangangaral. Those are expedients. Yung kotse, yung bus, yung truck man yan, o tren, o aeroplano, o barko. Those are expedients. Hindi mo mababasa word for word sa Biblia. O hindi exclusive kung makimasa kang nakalakbay sila sa barko, kailangan maglakbay tayo sa barko. Hindi. Yun lang pinili sa panahon na yun. Pero maaaring sa panahon natin, sakay ka ng aeroplano. So yun ay may expedient kanya. Pangalawa, did Christ specify how they will preach? Sinabi ba ng Panginoon, ganitong parang kayo mangaral. Magkaroon kayo ng PowerPoint, computer. Wala naman sinabi gano'n ng Panginoon. So malaya ang mga inutusan niya kung anong pinakamagandang paraan para sila mangaral. Kung ano man ang pipiliin nila, those are expedient. Halimbawa, sa Acts 20 verse 20, nung nangaral po si Paul sa Ephesus, itong sabi niya, how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly and from house to house. So, nangaral sa publicly from house to house. Dito po mapasok yung radio program. Wala tayong mababasa ganun sa Biblia. Pero it is authorized. It is an expedient. O lectureships, gospel meetings, tracts, TV program, o Facebook Live, katulad ginagawa natin ngayon. These are authorized. Dahil hindi sinabi ng Panginoon kung paano tayo mangangaral. So, iniwan sa atin yung choice kung ano ang pipiliin natin. Di ba? Halimbawa, balik po tayo sa panalangin.
1 Thessalonians chapter 5, verse 17, kung nagkakamali. Pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Literally, hindi yun literal. It means palagi kayong manalangin. Tanong, sinabi ba niya oras? Sinabi ba yung posture mo? Paano ka manalangin? Wala. So, pwede kang manalangin ng oras. Kahit anong oras gusto mo. Pwede kang mangaral na nakatayo, nakaupo, nakaluhod, nakahiga. Bahala ka sa buhay mo. Dahil di sinabi sa atin ng Panginoon, paano ka mananalangin. May mga grupo ng denominasyon na sinasa, kailangan nakaluhod. Saan mo nabasa yan? Paano yung nanalangin na nakatayo? Ang ating Panginoon, nanalangin nakatayo o nakapatira pa. Nagkasalba sila. Hindi sinabi ng Panginoon paano tayo mananalangin o yung posture ng ating panalangin. Singing. Did Paul specify how we should sing? Sinabi ni Pablo kung anong awitin natin. Sabi niya, hymns, psalms, and spiritual songs. Yun ang awitin mo dapat. Paano mo sila awitin? Hindi sinabi ni Pablo. Pwedeng melody lang. Yung soprano lang. O kaya, pwedeng 4-part harmony. Meron kayong soprano, alto, tenor, bass. O kaya, melody bass. What's available? Okay lang yun. Bakit? Di man sinabi sa ating pantay, wait. Bumalik tayo kay Noah. Sinabi ng Diyos kay Noah, go forward, ang kaon gagamitin mo, ganitong disenyo ng ark. Sinabi ba ng Panginoon yung mga gamit na gagamitin ni Noah? Sinabi ba niya, guwap talagare, parmartelyo? Hindi. So, malayas ni Noah kung pipiliin niyang gamit para gawin niya yung ark. Yun ay expedient. Kung ano mang ginamit ni Noah. Those are expedient. Those are generic authority na built. Dahil sinabi ng Panginoon yung mga gagamitin niya para gawin niya yung ark. Sinabi lang niya yung materials, go for wood. Sinabi niya yung design. Pwede sinabi ng Diyos yung mga gamit na gagamitin niya. Meron bang word for word doon? Wala. So, bahala si Noah doon. Nagkasala ba siya? Hindi. Paano siya nagkasala? Wala naman sinabi ng Diyos kung anong gagamitin niya. So, makikita natin, expedients are authorized by necessary inference when the authority is generic, meaning God did not give specific details as to its being done. Hindi sinabi ng Panginoon yung detalye paano ito gagawin. Then we have the choice to use whatever is the best available. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na gamitin natin ang pinakamagaling na meron tayo. Kaya nga hindi specified yan. Bahala ka nga eh. Kaya hindi nakasulat sa Biblia ngayon. Pero they are authorized by generic authority. Mag-apply po tayo. So Romans 1:16, sabi niya, For I am not ashamed of the gospel of Christ, the gospel of Christ. That's specified. For it is the power, that's specified, it is the power of God to salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greeks or the Gentiles. So, ano ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan? The gospel. Siya lang. Yun lang. It is specified. It is the power of God to salvation. Yun lang ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Wala nang iba. Yun. So, necessary inference, there is no other power of God to save. Maniba lang yung Ebanghelyo. It is not the preacher who saves. Kahit sino mang mangaral ng Ebanghelyo, kung tuturo ng Ebanghelyo, may maniniwala, maliligtas yung taong yun. Bibigyan ko kayo ng talata. Dito po sa Philippians, chapter 1 na po. Verse 15, sundin na lang po sa inyong Biblia. Kung meron kayong hawak na Biblia ngayon, ito mababasa natin. Some indeed preach Christ from envy and strife. So may mga ngaral na tinuturo nila yung katotohanan pero mali ang kailang attitude. Ano po? Mali ang kailang motibo. They have wrong motive, but they have the right message. And some also from goodwill. Ito yung sa mabuting kalooban. The former, yung mga nangangaral from envy and strife. The former preach Christ from selfish ambition. Ito yung mga tao gustong sumikat siguro.
not sincerely, supposing to add affliction to my change. Ang iniisip nila, si Pablo yan, wala na si Pablo na yan. Tayo naman ang dapat sumikat. But the latter out of love, yung out of goodwill, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Ang sabi nila ang mga tao may mabuting kalooban na nangaral. Kulong na si Apostle Pablo, so kailangan natin ipagpatuloy ang kanyang gawain, yung pagtatanggol sa Ebanghelyo. So ibang motibo nila, pero isang pinangangaral nila, yung si Kristo, ang Ebanghelyo. Ano sabi ni Pablo? What then? Ano kayo kanya? Only that in every way, whether in pretense, yung mga out of envy and strife, out of selfish ambition, or truth, yung mga sincere na nangangaral, Christ is preached. And in this I rejoice, yes, and do rejoice. Ano ibig sabihin ng mga talatang yun? Basta si Kristo ay pinangaral, ako yung nagagalak. Bakit? Kapagkat ang sino man na maniniwala sa mensahe ng Ebanghelyo ay maliligtas. Kaya yung tao nangaral ay insincere, mayroong wrong motive, o mayroong tamang motibo kanya, walang problema yun. Dahil hindi yung preacher ang nagliligtas, kundi yung Ebanghelyo. It is sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Who then is Paul? And who is Apollos? But ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one. May sabihin, iba-iba binigay sa atin ng Panginoon. Si Pablo magaling magsimula. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Kaya hindi mahalaga kung sino nagtanim o sino nagdilig. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng karagdagan. Ang Diyos pa rin ang magliligtas. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gives the increase. Sino ba nagliligtas? Yung mga ngaral ba, yung nagdidilig ba, o yung nagsasimula ba, yung tatanim ba, yung nagdidilig? Hindi sila nagliligtas. Sino? Ang Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So yung preacher, hindi nagliligtas yun. It doesn't matter kung sino yung preacher. Kaya yung preacher ay tapat, o means tapat talagang is sincerely preaching the gospel, o marahil isang preacher na nangangalang dahil sa pera. Maliligtas pa rin yung tinuturuan nila. Bakit? Sapagkat yung Ebanghelyo magliligtas, hindi yung nangangaral. Pag nakuha natin yung prinsipyo yun, ganoon din ang baptizer. Ang kahalagaan po ng baptizer is just to immerse. Immerse, yun lang halagaan niya. Kasi kung walang maglulubog, walang magliligtas, di ba? Pero aside from that, wala lang siyang kahalagahan. He doesn't save the one being immersed. Ang nagliligtas ay ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo. Mahirap bang maintindihan niyo? So, hindi kailangan ng word for word doon. Yung prinsipyo ng Biblia, ng Ebanghelyo nagliligtas. Yun ang umiiral doon. Kaya kung sasabihin natin, kailangan Church of Christ, conservative preacher, ang nilalabag mo yung Romans 1:16. Kailangan niya nagbaptize ay Church of Christ, conservative preacher, nilalabag mo yung Romans 1:16. Sapagkat ang nagliligtas lamang ay ang Ebanghelyo. Hindi mangangaral, hindi rin baptize yan. So, makikita natin. So, ang necessary inference is a conclusion that we cannot avoid when we read the statement. Pagka, ito ay isang unnecessary inference. Nakita natin ng isang kapatid, lumalabas siya sa isang beer house. Alam natin, pumasok siya doon. Pero, naku, pumasok sa beer house si kapatid. Magamit siya ng babae, kamo. And that's not a necessary inference. Baka nagtanong lang, pumasok lang siya, nagtanong lang siya sa mga tao sa loob. Hindi natin alam yun. That's not a necessary inference. It is an inference, but not necessary. Baka meron lang siyang tinanong doon sa loob, tapos lumabas na siya. Wala naman siyang ginawa doon masama. Di ba, mga kapatid? Parang isang kapatid, patay na siya ngayon. Nakita niya ang isang manager sa bangko na isang kapatid rin. May nagbigay siya kay maraming pera. Ang isip ng kapatid na yun, ay, binabayaran pala si Brad kanya. Sinusuhulan. Ang hindi niya alam, pinadideposit lang ng kliyente sa manager yung pera. That's a usual practice sa bangko. Lalo kung malaking depositor ka. Hindi ka na kailangan magpila doon.
O, di ba? Meron siyang inference, but not necessary. Nagkasala nga siya doon eh. So, ang necessary inference, hindi mo siya maiwasan. Balik po tayo sa Acts chapter 8, verse 35. Sabi dito, Then Philip opened his mouth, I'm using the New King James, and beginning at this scripture, preached Jesus to him. Now as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, See, here is water, what hinders me from being baptized? Wala tayong mababasa. We cannot read from in Acts chapter 8 that Philip preached baptism to the eunuch. Wala tayong mababasa word for word. Pero bakit alam natin na tinuro ang baptismo? Dahil, how can you learn about baptism if not Philip taught him? Di ba? So, necessary conclusion, when Philip preached Jesus to him, baptism was included. Doon sa Ebanghelyo, yun ang necessary inference. Meron bang word-for-word statement that baptism was taught by Philip to the eunuch? Wala. Pero yun ang totoo. Yan ang halimbawa ng necessary inference. Ito rin po sa Matthew 19, verse 16, 17. Ito pa yung sermon ko na last Sunday. Now behold, one came and said to him, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Anong mabuting bagay na aking gagawin para kung magkaroon ng buhay na walang hanggan? Tandaan niyo, what good thing? Singular lang yun. So he said to him, Why do you call me good? Sabi ng Panginoon, bakit mo tinatawag na mabuti? No one is good but one, that is God. Anong necessary inference doon? Anong sinasabi ni Kristo doon sa nagtanong? Ako ay Diyos. Kung ako'y tinatawag mabuti, at ang Diyos lamang ang mabuti, what is the necessary inference? Si Kristo ay Diyos, di ba? Sa Matthew 28, 19 to 20, ganun din. Dito, yung necessary inference dito, hindi lalaki ang mga alagad. Ang necessary inference, may alagad na babae at lalaki. Sayin natin. Go therefore and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of days. Amen. Ano ang necessary inference? Make disciples of all the nations. Are the disciples only men? Hindi. Ang necessary inference is there are also women disciples. Na meron din babaeng sumampalataya at nabautismohan. Yan, tuloy natin. Teach them to observe all things that I have commanded you. Ano necessary inference? Since there are men as well as women who are disciples, then if Christ taught the apostles to preach the gospel, then all of the disciples will have the same obligation. Hindi sinasabing yun ang gagawin mo, pero kung may pagkakataon ka, pwede kang mga ng ebanghelyo. Kung may pagkakataon babae, pwede siyang mga ng ebanghelyo. At kung may pagkakataon na walang lalaki, pwede siyang magbaptismo. Yun ang sinasabi natin. Yun ang tinuturo ng ating Panginoon. Hindi sinasabing kailangan babae magbaptismo. Wala tayong sinasabing gano'n. Kung may pagkakataon na walang lalaki, hindi pwede magbaptismo babae. Bakit? Alagad din naman yung babae, di ba? Yun, saan nakuha nyo? Sinaaman. Nagalit siya eh. Sinaaman po isang makapangyarihang tao. Kailan meron siyang ketong o leprosy. Walang lunas doon sa leprosy na yon. Nung panahon na yon, hanggang sa modernong panahon, maliban lang recently, in recent years, they were able to discover a treatment for leprosy. As long as hindi pa grabe. Pero nung panahon na Naaman, definitely wala. Sa law of Moses, if you are a leprous, o meron kang leprosy, you stay outside of the city. Nasa labas ka. Kasi baka makahawa ka dun sa malilinis. Sa 2 Kings chapter 5, verse 1, now Naaman, sa Tagalog Naaman, bakit ganon? Sa English language, meron silang diphthongs. Merong pronunciation ng dalawang magkasunod na vowels.
So, di nila uulit yun. Naaman. Kanila. Sa atin, Naaman. Kasi, pinopronounce natin lahat ng titik. Now, Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, matapang na tao, but a leper. Meron siya leprosy. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. So siya po ay naglilingkod, nagbibigay ng pagkain sa asawa ni Naaman. Then she said to her mistress, if only my master, o si Naaman, o Naaman, were with the prophet who is in Samaria, for he would heal him of his leprosy. So, sabi, may propeta, siya po si Elisha, may propeta sa Samaria na makakatulong para malunasan yung leprosy o ketong ni Naaman o Naaman. And Naaman went in and told his master, saying, thus and thus said the girl who is from the land of Israel. So, naginawa ni Naaman, to make the story short, pumunta siya sa Israel. Pero ang problema ni Naaman, pinunta niya yung hari ng Israel. Hindi yung propeta. Oh, so, pumunta siya sa propeta para mapadali na po ang ating kasaysayan. Verse 8, so it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his clothes, that he said to the king, saying, why have you torn your clothes? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger. Hindi man siya lumabas eh. Alam niyo ang psychology ng mga taong makapangyarihan. Nag-expect sila na nagalang mo sila. So ang expectation na Naaman, lalabasin ni Elisha. Pero hindi siya lumabas. Nagpadala lang siya ng isang messenger. Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. Napakasimpleng utos. But Naaman became furious and went away and said, indeed I said to myself, it will surely come out to me. Yun ang expectation, lalabas siya kanya eh. And stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place, and heal the leprosy. Parang faith only yan, no? Wala akong gagawin kanya, dapat siya may gagawin. Are not the Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? Ano nasa kaispan ni Naaman? Yung tubig ang maglilinis sa kanya. Kaya nga sabi niya, ang Abana, Pharpar, mas malinis pa yung kanya sa tubig ng Israel. Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Nag-aalit talaga siya. And his servants came there and spoke to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he says to you, wash and be clean? So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like a flesh of a little child, and he was clean. Tanong, sinasabi ba ng talata na ang Diyos na naglinis sa kanya? Meron bang word for word na gano'n? Pero tinuturo natin ang Diyos na naglinis sa kanya, di ba? Paano natin nalaman nyo? By necessary inference. Hindi yung tubig actually naglinis sa kanya, kundi yung pagsunod niya sa kautusan ng propeta ng Diyos. So, ang Diyos naglinis sa kanya. Yun ang necessary inference. God made him clean when he obeyed the prophet Elisha. Ano nasa kaisipan ni Naaman? Ang tubig ang maglilinis sa akin. Pero hindi. Hindi ang tubig ng Jordan ang naglinis sa kanya, kundi ang Diyos. Nung siya'y sumunod, na siya'y lumablob ng makapitong beses sa ilog ng Jordan. Doon nilinis ng Diyos ang kanyang balat at wala na siyang leprosy. So, nakikita nyo, maraming bagay na itinuturo natin na wala tayong word for word. Pero ito'y bunga ng necessary inference. Na ito ang mga konklusyon na hindi natin maiwasang isipin pag binabasa natin yung kasaysayan o isang talata. Tatlong paraan yan eh.
direct statement or direct command, approved apostolic, and necessary inference. Marami yung tinuturo natin, walang direct statement, walang approved apostolic example, pero may necessary inference. Yun ang nami-miss ng iba. Yung necessary inference. Kaya pagka nami-miss nila yan, doon sila nagkakamali. Yung mga institutional brethren, they missed approved apostolic example at saka necessary inference. Yung ibang mga kapatid, sa mga ibang issue, they missed the necessary inference. Yung baptized ratio, gano'n, they missed the necessary inference. Kaya, mali yung conclusion nila. Kaya dito po, pero maraming bagay natin ginagawa na mali natin mababasa because of necessary inference. Kahit yung specific authority, generic authority, meron silang necessary inference. Pag sinabi specific authority, ang necessary inference, when God specifies, then we have no choice but to obey. Wala tayong mababasa word for word na gano'n. When the authority is generic, what is the necessary inference? God gave us the choice to choose the best way. Dahil niya sinabi kung paano natin gagawin. So, maraming necessary inference. Ginagamit natin yan sa ating pangangarap. So, ito po ang ating pag-aaral po sa gabing ito, mga kapatid. So, pag sinabi natin word for word, not in all case. Mas maganda sabihin mo, saan ito itinuturo ng Biblia? Saan natin ito mababasa na itinuturo ng Biblia? Yun ang tama. Yun ang tama. Kahit ang ating Panginoon nagtuturo sa by necessary inference. Maraming pagkakataon. Tingnan nyo, bago tayo itapos. Doon sa John chapter 10, at babasahin po natin. Doon sa John chapter 10, interesting po ito eh. Sabi ng Panginoon sa verse 30, I and my Father are one. Ano ang necessary inference no? Kung ang Ama ay Diyos, siya rin ay Diyos. Kaya nga nagalit sa mga Hudyo eh. Basahin natin. I and my Father are one. Then the Jews took up stones again to stone him. Sa kausan ni Moises, pag mayroong 2-3 saksi na nagpapatunay, nagkasahan siyang tao, babatuin niya lang mamatay. Then Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Anong ginawa kasalanan kanya? The Jews answered him, saying, for a good work we do not stone you, but for blasphemy. Because you being a man, make yourself God. Ano naman sinabi ng Panginoon? Hindi naman sinabi, ako'y Diyos. Wala naman sinabi gano'n. I and my Father are one. Ano na yung for us? Sapagkat siya ang ama isa, kung ang ama ay Diyos, siya rin ay Diyos. Dahil sila iisa eh. Ito lang po natin. Yung argument niya ng Panginoon is also a necessary inference. Verse 34. Is it not written in your law, I said you are gods? If you call them gods to whom the word of God came and the scripture cannot be broken, yung pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, maaaring ito yung mga propeta, ay tinawag ng mga Diyos kanya. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming, because I said I am the Son of God? If I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in Him. Yung argument ng Panginoon is a necessary inference. Kung yung mga dinatnan kanya na salita ng Diyos ay tinawag na mga Diyos, eh lalo na ako kanya. So tingnan ninyo, napakaraming necessary inference sa Biblia. Wala tayong mababasang word for word. So sinabi ng Panginoon sa mga talata, ako'y Diyos. Wala man siya sinabi gano'n. Ang sinabi niya, I and my Father are one. Ano yung necessary conclusion? Just like the Father is God, and so is Christ. Di ba? So ito po ang ating, kaya nga, mag-isip kayo mabuti pag sinabi word for word. Pag nakipag-debate kayo, at tatanayin mo sa ng word, babalikan kayo ng kausap nyo, saan mo rin mababasa ito word for word, patay ka. You have to understand how the Bible operates. Para man hindi tayo magkamali sa ating paniniwala sa banal na kasulatan. So ito po ang ating
pag-aaral po sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkano lang po tayo. Let us act like Christians. Do not make a conclusion before you listen. Di ba sabi ni James, slow to speak, slow to anger, ganyan, quick to hear. Di ba may talatang ano? Sabihin, para tayo magkaroon ng tamang kaisipan sa anumang bagay, hindi tayo kadali-daling magsalita o kadali-daling maghalik. Kasi pagkaroon ng gagawin natin, hindi tayo magkakaroon ng malinis na kaisipan para maintindihan natin ang pinag-uusapan. May talatang gano'n eh. Inahanap ko po kung makita ko. Minsan kasi na hindi natin makita eh. Pero pag nakikita ko, babasahin ko sa inyo. You are quick to hear, kanya. Slow to speak, slow to wrath. Pero mabilis ka makinig, kanya. So, yun po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Kami po, nakikinig tayo. Maraming pagkakataon na mayroon din naman tayo naging maling konklusyon sa pinag-aaralan. But when you hear and listen to others na tama yung sinasabi niya, then you will realize na kayo mali. For instance, once upon a time, pag nabasa ko in 1 Corinthians 15, let the women learn to keep in silence in the church. Ang sabi ko, baka magtanong sa Bible study. Yun nung ako'y bata, ganun ang konklusyon. Pero sa pag-aaral ko, yung 1 Corinthians 15 is about the wives of prophets. So, hindi sa lahat ng babae. Paano kung magtanong kayo sa inyong mga asawa kanya, paano yung asawa niya, hindi Kristiyano, paano siya magtatanong? So, things like that. So, bukas ang ating kaisipan sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. I must needs go home by the way of the cross. There's no other way but this. I shall never get sight of the gates of life if the way of the cross I miss. The way of the cross leads on, leads on. The way of the cross leads on, leads on. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads on. I must needs go on in the blood-sprinkled way, the path that the Savior trod. If I ever climb to the high sublime, where the soul is at home with God, the way of the cross leads on, leads on. The way of the cross leads on, leads on. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads on. Then I bid farewell to the way of the world, to walk in it nevermore. For my Lord says, come, and I seek my home, where he waits at the open door. The way of the cross leads home, leads home. The way of the cross leads home, leads home. It is sweet to know as I onward go. The way of the cross leads home. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with the Lord?
Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Punta po tayo sa comment section na po. Gillian Leo, good evening. Gabriel, good evening din. James Bombis, good evening po. By the way po, sa gusto po nyo interesado po kayo, sa April 17, kakaroon po tayo ng casual meeting sa Angeles City Southside Church of Christ. Ang location po naming church building ay matatagpuan po sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City. Kung malapit po yan sa SM De La Bastagan, o kaya doon Save More. Pag nakita yung Save More, meron kayo makikitang street on the opposite side. Pasok lang po kayo, no? At a few meters on the left, makikita po yung church building. May nakalagay na Church of Christ. Doon po sa April 17, the whole day, magkakaroon tayo ng gospel meeting o lectureship. You are welcome. So, okay. Tuloy natin. Reggie Mangel Arguelles. Brad, sa mapagpalang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, lalo sa iyo, Brad. Thank you. Reggie Margueles, hello Brother James, magkakilala yata. John Bautista, good evening po sa lahat. Ray Chai, good evening to. John Ray Gulaya, hi brother, good evening watching from home, God bless. Meron po mga ilalabas na muna natin. Ibanez Senior Sani, magandang gabi po mga kapatid, kay Cristo. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa lahat. Marisa Rieta Manzanillo, magandang gabi mga kapatid, Brother Lordy. Roel Arcalas, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Cristo. Nito M. Lacanlare, magandang gabi po. Maria Feliciano, good evening po, Brad. Good evening, Brad. Thank you for your teaching. You're welcome. Marisa Rieta Manzanillo, maraming salamat, Brother Lordy. You're welcome. Tapos, si Mario Madriaga Discotio, thanks for a very interesting and helpful study. Hermeneutics is a very important lesson for us to know properly and a certain Bible authority. Amen. To make it straight, Sinai is not hermeneutics but the result of hermeneutics. Kuminsan po, ang pinagsasabi natin, semantics lang.
It doesn't matter kung ano yun. Basta hermeneutics is a study of the scriptures. And ang definition po ng hermeneutics, galing po yung sa salitang Hermes, na yun para bang yan ang isang Diyos ng mga Grego yan, na ginamit din yung salitang Hermes. So, hermeneutics, study of the scriptures. So, tignan po natin yung mga comments dito at paliwanag po natin. Ito po si Ray Chai, inference a conclusion derived from facts or premises. Correct. Yan ang inference. Inference an opinion that you form about something that is based on information you already have. Pero sa Biblia, an inference is not an opinion. It is a conclusion. In other words, it's a fact. Iba kasi yung opinion eh. Ito po mga definition na ito. These are modern English definition. Pag sinabi natin expedient sa Biblia, the Bible explains what is an expedient. It is not an opinion. Ito po isang conclusion, and it is truth. Ito yung katotohanan. It is not an opinion. It is a truth. Ito yung nagpapakita ng katotohanan, not an opinion. Yan po yung definition po ng modern English dictionary. Halimbawa, pag tinignan mo dito sa Macmillan English Dictionary ang salitang baptism, ang sasabihin niya, sprinkling, pouring, or immersed. Yan ang modern meaning ng baptism. Pero pag pumunta ka sa scriptures, ang baptism means immersion. So we do not use modern English definition as much as possible. Bumabalik tayo dun sa definition na ginamit nung panahon na isulat ang Bagong Tipan. Yun ang proper definition. Kaya kung yung English word di naman nagbago, yung Greek word di naman nagbago, then we can probably use the modern English dictionary. Pero yung ginagamit niya si Vines, si Thayer, dahil yun ang mga definition na ginamit kung paano yung mga salita ay ginamit noong first century, not sa ng panahon natin ngayon. Sana nakuha natin yan, mga kapatid. So, necessary inference in the scripture is not an opinion. It is a truth. Tingnan niyo, balik tayo dun sa why do you call me good? There's only one good but God. Ang necessary inference doon, si Kristo ay Diyos. That's a truth, not an opinion. Sabi niya, I and my Father are one. Tapos sabi ng mga binabato siya ng mga Hudyo, why do you stone me? Kanya? Because you being a man, make yourself God. That is not, yun yan yung opinion ng mga Hudyo. What is the necessary inference? That Jesus is the Son of God and therefore is God. That is not an opinion, it is a truth. Di ba? Kaya yung definition na yan is a modern day definition. Hindi po definition na ginagamit sa Biblia. Sana maliwanag po yun, mga kapatid. Kaya sinasabi, makinig muna tayo bago tayo magbigay ng comment para maliwanag po ang ating pag-aaral. Kaya kung mali, then prove it. Ayan po si Ray Chai. Word for word is an approach of those who seek for scriptural authority for something said, but a denominational approach to discredit a statement against their doctrines. Hindi rin exactly yan, Brother Chai. Paano mo kaya magkakaroon word for word sa isang necessary inference? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi is not always a word for word. May mga bagay na hindi word for word na tinuturo ng Biblia, pero it's truth, totoo. Pero wala kang mababasang word for word. Sabi niya, please understand all my questions and comments are for clarifications to the subject and not, we understand that, pero kaya nga po nag-explain tayo. We have to define the way the Bible defines, not the modern day definition. Nagbago na yung mga, yun ang pananaw, yun ang opinion ng modernong tao. Hindi tayo interesado doon. Ang interesado tayo doon sa definition ng banal na kasulatan na binigay na banal na Espiritu sa atin. Yan doon ang interesado tayo doon. So, a Bible has a definition for experience. So, yung necessary inference sa Biblia, it is not an opinion. It is truth. Katotohanan nyo. So, saan pala sagot natin yun na po? To make
straight seni, command, example, necessary inference, is not hermeneutics but a result of hermeneutics. That's an hermeneutics. Kasi ang definition ng hermeneutics is the study of the scriptures. So of the study of the scriptures, you have to have command, example, and necessary inference. It is not a result, but it is itself hermeneutics. Yun ang method ng hermeneutics. Yun yung makikita natin na hindi rin dinimbento ng mga Church of Christ, but nandun sa Biblia. Makikita natin. Again, yung sinasabi expedient, yun po ay Modern English Dictionary. So, sa modernong definition ng expedient, kahit wala ang pinag-uusapang batas eh. Ang expedient sa modernong pamulugan, basta yung pinakabilis na paraan, that's expedient. Halimbawa, magsusuhol ka. To expedite ka para pabilisin. Hindi yan ang biblical definition ng expediency. Kaya nagkakaroon tayo ng kaguluhan kasi pinag-halo-halo natin yung kahulugan ng modernong tao at yung kahulugan na binibigay ng Biblia. Doon tayo sa Biblia. Kung Biblia gusto natin maintindihan. Ewan ko lang po sa inyo. Pag-aralan po nyo kasi. Ang Biblia lang basihan ko kasi. Tinitignan ko yung hermeneutics doon sa sinasabi ng Biblia. Pag-aralan mo ang Biblia, makikita mo yun eh. Bakit natin nalaman na linggo yung samba natin? Ngayon tayo mababasa yung example, di ba? Paano natin malalaman kung gaano kadalas? Necessary inference. First day of the week. So weekly. That's necessary. That's not an opinion. That is truth. Kaya yung iba yung modernong kahulugan. Yan ang modern application ng mga salita na hindi natin mababasa necessarily sa Biblia. So, yun lang po ang ating kasagutan. Kung tatanggapin nyo, it's up to you. Pero kailangan natin pag-aralan. Yung nga po, Acts 17 verse 11, kailangan natin saliksikin ng banlang sulatan para makita natin kung totoo hindi ang napapakinggan natin. Meron tayo check and balance sa mga bagay natin napapakinggan. So, yun po ang ating pag-aaral. Sana nakatulong. Patuloy pag-aaral. Huwag natin sarado ang ating kaisipan at huwag din natin confuse ang ating kaisipan. May binigyan po tayo ng paraan ng Biblia. So kung ano po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder.
wonder I'll be there. Meron pa pong pahabol dito. Hindi natin ginagamit yung salita sa modernong kahulugan. Kasi pag yung salita expedient sa modernong kahulugan gagamitin natin, gagawa tayo ng mga bagay hindi authorized sa Biblia. Yun lang pong makikita natin dyan. Huwag natin ipilit po yung modern na kahulugan. Merong kahulugan ng modernong salita na hindi tinuturo sa Biblia. Kasama na expedient yan. The expedient shall be authorized. Sa modernong kahulugan, it's not necessarily authorized. Basta mabilis, pinabilis, that's expedient. So sana maging malumalang po, ano po. So tayo po ay magtatapos na sa gabing ito. Ama Banal, kayo po ay nagpapasalamat sa inyo sa ganitong pagkakataon na inyong binibigay sa amin na aming pinag-aaralan at sinasaliksik ang inyong mga salita at pilit naming inaalam kung anong inyong kalooban upang sa ganun o Diyos ay kami makasunod sa inyong kalooban. Huwag nawa na kami magkaroon ng pagkakalito, kundi sana'y lumiwalag sa aming kaisipan ayon sa inyong salita na tinuturo sa Biblia. Bigyan nyo kami ng karunungan, o Diyos. Karunungan na galing sa inyong salita, hindi galing sa karunungan ng tao. Ama, patawarin po yan sa mga pagkakasala. Bigyan nyo kami ng bukas na kaisipan at mapakumbabang puso na tanggapin namin kung ano man ang iyong katotohanan. Patawarin nyo kami, Diyos, sa iyong pagkakamali, pagkakasala. Alasin nyo sa amin ang isang puso mo pagmalaki at ipinipilit ang aming kaisipan kundi magpailalim kami sa inyong kalooban at kaisipan, o Diyos. Dinadalangin namin na aming pamahalahan sa kasalukuyang panahon ng aming bansa ay nasa isang critical ng sitwasyon, o Diyos. Sana'y magkaroon ng karunungan at magpatuloy katiwasay kapayapaan at upang kami magpaglingkod na matiwasay at mapayapa. Hindi po namin interes ang mga politikang pangyayari, kundi namin interes lamang ay sumunod sa inyong kalooban. At ang mga bagay tayo manghiningi, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po. Good evening. Sana tayo po ay pagpalangin ng Diyos sa ating patuloy na effort na sumunod sa kanyang kalooban. Good evening po. Take care.